he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Apollo Quiboloy na magpakita at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Sa ambush interview kay PBBM sa Montalban, Rizal, sinabi nito na dapat tigilan na ng religious leader ang pagkwestiyon sa motibo ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Sa halip, dapat sumunod na lang ito sa batas at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Wala namang nakikitang problema ang Pangulo kung galing sa pribadong sektor ang iniaalok na pabuya o reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Quiboloy. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice. Kaugnay naman ang ginagawang paghahanda ni Pangulong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA, ayon sa Pangulo, asahan na iuulat niya kung ano na ang estado ng kanyang mga ipinangako sa kanyang nakaraang mga SONA. Babalita ko kung ano yung mga naging progress dun sa ating mga ginagawa. Yung ating mga binigkas nung mga unang SONA ay i-report ko. Tatalakayin rin ni PBBM ang usapin sa kriminalidad, droga at iba't ibang banta na kinakaharap ng bansa. Siyempre, we will also report on the state of the nation in the sense that what are the lives of our people, how are they doing? Kung ano the economy, how is it doing? Criminality, how are we doing on that? How are we doing and the other problems, social problems that we're facing, such as drugs, such as the different threats that have been coming to us. Marami tayong mga issue na kailangan pag-usapan. Nilinaw naman ng Pangulo na walang problema ang pamilya Marcos at Aquino maliban sa isyong politikal. Ito ang nilinaw niya matapos ang pagdalaw ng mga anak ni Chris Aquino na sina Josh at Bimbi kay First Lady Lisa Marcos. Ayon sa Pangulo, nagpasalamat lang ang pamilya Aquino sa ibinigay na assistance, partikular sa hiniling na travel arrangements. Until the presidency of Noynoy, we were on other sides of the political aisle. The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Nangailangan I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. But what the reports did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepe na, the eldest brother of Cory. Malaking bagay naman para kay Pangulong Marcos ang pagkakahalal sa Pilipinas bilang host ng Loss and Damage Fund Board. Ayon kay PBBM, magiging malaki ang impluwensya ng bansa pagdating sa pagtugon sa climate change. Ngayon, ang Loss and Damage Fund Board ay mag-host ay ang Pilipinas. Kaya naman, magiging malaki ang ating impluensya para lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating pananaw tungkol dito sa subject matter na ito ay maaari nating sabihin at maaari magka-influence tayo. Sasabihin natin, hindi nyo naisip ito o ang kailangan nyo na gawin ay ganito. Lahat ng mga ganyan, may boses tayo na malakas. Ang Loss and Damage Fund ay pondo na ibinibigay ng mga developed countries o mga mayayaman na bansa upang ayusin ang naging problema sa kapaligiran dahil sa industrialization. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.